Magandang umaga sa inyong lahat, mga bata. Ako nga pala si Ginoong Sem. Ngayon ay meron akong ibabahagi na isang maikling kwento. Ang kwentong ito ay ang pinamamagatang Banyaga ni Liwayway A. Arceo. Ang mga tauhan sa kwentong ito ay sina Philly, Nana Ebang, Eduardo, Kuya Minti at Enzo. Ang tagpuan sa kwento ay sa bahay at eskwelahan. Maganda ang kwentong ito, kaya makinig kayo ng mabuti. Banyaga ni Liwayway A. Arceo. Mukhang artista. Artista nga ba? Artista, sabi ng mga kanayon. Mula nang dumating si Philly kanina ay hindi miminsang narinig ang tanong na iyon na tila ngayon lamang siya nakita. Gayong umuwi siya 2 ulit isang taon, kung araw ng mga patay at kung Pasko. Oh, napakadalang nga iyon, bulong niya sa sarili, at maging sa mga sandaling ito na wala nang kumikibo at tumitingin sa kanya, ay iyon din ang katunayang wari ay nababasa niya sa bawat matimping ngiting may lakip na lihim na sulyap. Serbisa? Serbisa ba ka mo, bata ka? Sabi ni Nana Ebang. Hindi naman masama ang amoy, Nana, sagot naman ni Philly. At mula sa salamin sa kanyang harapan ay nakita niya si Nana Ebang sa kanyang likuran. Hinahagod ng tingin ang kanyang kaanyuan. Matagal na pinagmasdan ang kanyang buhok. Hindi ito makapaniwala nang sabihin niyang serbesa ang pinambasa sa buhok niya bago iyon sinuklay. Nandelat si Nana Ebang nang ulitin niya ng tanong. Ibang-iba na nga ang lahat. Alam ko ang iyon din ang sasabihin ni nanay at tatay kung buhay pa sila. Sino naman kayang magmamana sa mga pamangkin mo? Matalino. Sinabi ko naman, si Enzo ibigay na sa akin. Papag-aralin ko sa Maynila. Nag-iisa naman ako. Ang hirap sa kanila, ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Kung sinunod ko ang gusto ni inang noon, kung natakot ako sa iyak, noon pa man, alam kong nasa Maynila ang aking pagkakataon. Sasali ba ako sa timpalak na yun kung hindi ako nakakasigurong kaya ko? Pinagpawisan ka na ah. Ano bang oras sabi ni Eduardo na susunduin ka? 3:00 daw. Hanggang ngayon ba'y ganun dito 4:00 na? Naiinip ka na ba? Hindi sa naiinip. Dapat ay nasa oras ng salitaan. Bakit gusto kong makabalik ngayon sa Maynila? Ano? Bakit kahit gabi na? Kung sa Amerika, nakapunta ako at nakabalik ng mag-isa, sa Maynila pa? Ilang taon ba kung wala sa Pilipinas? Biglang nauntol ang kanyang sasabihin nang marinig niya ang mahinang tatat ni Nana Ebang. At nang tumingin siya dito, ay nakita niya ang kulimlim na mukha nito. At biglang dumaan sa kanyang gunita ang naging anyo, ang walang malamang gawing pagsalubong sa kanya. At nang siya ay ipaghain, ay hindi siya isinabay sa kanyang pamangkin. Ibinukod siya ng hain, matapos mailabas ang isang maputi at malinis na kumot na ginawang mantel. Hindi siya pinalabas sa batalan nang sabihin niyang maghuhugas siya ng kamay. Ipinagpasok niya siya ng palanggana ng tubig, kasunod ang isa niyang pamangkin na sa pangalan at larawan lalo niyang kilala sapagkat patuloy ang kanyang sustento rito buwan-buwan. Ito ang may dalang platitong kinalalagyan ng isang sabong mabangong alam niyang ngayon lamang binili. Nakasampay sa isang bisig nito ang isang tuwalyang amoy moras. At napansin niyang
Nagkatinginan ang kanyang mga kaharap nang sabihin niyang magkakamay siya. Wala siyang balak tumalo sa parangal. Ngunit naisip niya ngayon lamang gagawin ang ganun sa kanilang nayon. Sa ika-50 taon ng Plaridel High School. Parangal sa unang babaeng hukom na nagtapos sa kanila. Napakislot pa si Philly nang marinig ang busina ng isang tumigil na sasakyan sa harap ng bahay. Sa paligid ng kotse ay maraming mukhang nakatingin sa kanya. Ang pinto ng kotse ay hawak ng isang lalaking nang mapagsino niya ay bahagya siyang napatigil nang makita niya si Eduardo. Ako nga si Eduardo. Nang pagsakay sa kotse ay napatanong si Philly, bakit hindi siya sumakay sa likod katabi sa tabi niya? Alangan na ata, hindi ka ata nagbago. Arang mas bata ka pa ngayon, sayang. Hindi ka makikita ni Monang. Monang? Kaklase natin nung ika-4 na grado. Bago lang ipinanganak ang pang-6 namin na anak. Congratulations! Isinuot niya ang salaming may kulay. Tila hindi niya matagalan ang nakalarawan sa muka ng mga sumalubong sa kanya. Pagtataka, paghanga, ewan niya kung alin. At nang buksan ni Eduardo ang pinto ng kotse upang makalabas siya, ay lalong mas nagtining ang kawalan ng damdamin kanina pa. At may sumungaw na luha sa kanyang mga mata. Tila hindi niya makilala pa ang puok na binalikan niya. Nagustuhan niyo ba ang kwentong banyaga ni Liwayway Arceo? Kung ganon, maraming salamat sa inyong pagkikinig. God bless! Bye!